God is good all the time. all the time. God is good. Mga kaibigan, mula sa ating mga pagbasa, lalo sa Ebanghelyo, ay binibigyan ng diin ang katapatan anuman ang pinili mong estado ng buhay. Kaya sa uling bahagi ng Ebanghelyo, binabanggit dito yung pag-aasawa at ang pamumuhay ng pagiging selebato, ang pamumuhay ng pagiging isa, tulad ng mga pari at mga relihiyoso at mga relihiyosa na pinili nila ang buhay ng paglilingkod at ito'y pinipili nila alang-alang sa paghahari ng Diyos. Sa makatuwid, it is not about choosing non-marriage accidentally. Yung iba kasi kaya ayaw mag-asawa, nasawi sa pag-ibig, na trauma sa pag-ibig, kaya ayaw nang magpakasal, ayaw nang mag-asawa. Maraming mga takot na baka pag nag-asawa ko, iwanan ako, hiwalayan ako, kawawa naman ako. Hindi yun ang ibig sabihin nung kaya hindi ka nag-asawa sa ganung dahilan. Pag hindi ka nag-asawa, na ang dahilan mo ay para sa paghahari ng Diyos at pinili mong walang asawa dahil gusto mo maglingkod sa Diyos ng buong buo for the kingdom of God, then your choice is to glorify God. That non-marriage is not accidental, but non-marriage by choice. Pinili mo ang pinakamahalaga para sa iyo. Gayun din ang pag-aasawa, kung pipiliin mo, ito'y para sa paghahari ng Diyos. At napakaganda po sa araw na ito ating pinagdiriwang ang pag-alala kay San Maximiliano or Saint Maximilian Kolbe. Siya po ay isang conventual Franciscan o Franciscan convental sa Poland at ng kanyang panahon ay panahon ng Second World War, most especially the Nazi occupation sa Europe. Si San Maximilian Kolbe ay kinilala bilang martyr of charity. Sa kanyang panahon, ang kanyang pagmamahal sa mahal na birhen, Birheng Immaculata. Kaya nga naglagay siya ng printing press ng title ay Militia Immaculata. Pinakita ni St. Maximilian Kolbe sa kanyang panahon ang pagpili niya sa buhay ng paglilingkod. Kaya kung makikita nyo mga kaibigan, ang kanyang printing press ay naging newspaper against Nazi occupation. At ang kanyang kumbento ay taguan ng halos 2,000 Hudyo na pinapatay nung kanyang panahon. At dumating noong 1941 o February 17 that he was arrested and was brought to Auschwitz concentration camp. Doon unti-unti silang nilalason at pinapatay. Dumating ang araw na noong February 17, may tumakas na isang preso. At dahil doon, yung mga militar, kinuha ang 10 preso bilang pamalit at upang patayin. At sila nilagay sa isang bunker na doon sila ginugutom sa loob ng maraming araw at pagkatapos ay bibigyan ng carbolic acid upang sila'y lasunin at patayin. Alam ninyo, noong kukunin na ang isang lalaki para patayin, ito'y nananangis at sumisigaw. My wife, my children, na parang sinasabi niya, pag pinatay niyo ko, paano ang aking asawa at mga anak? At ito'y narinig ni Saint Maximilian Kolbe. At siya'y tumayo at nag-volunteer at nagpapalit. Sabi niya, ako na lang ang patayin ninyo. Huwag na yung may asawa at mga anak. Alam mo ninyo, ipinagpalit ang buhay ni Saint Maximilian Kolbe para sa kalayaan
ng isang taong papatayin at dooy unti-unti siyang nilason hanggang mamatay. That's why tinawag siyang Saint and Martyr of Charity. Mga kaibigan, ito'y napakagandang challenge sa panahon ng giyera, sa panahon ng pag-uusig. Dahil isa sa pinakamagandang sinabi ni Saint Maximilian Kolbe, the deadly poison of our times is indifference. The deadly poison of our times is indifference. Dahil sa panahon ng pagsubok, sa kanyang panahon, hindi niya hinayaan na mamuhay siya na walang pakiramdam at walang pakialam. Ito po'y challenge of the 20th century and even the challenge of the 21st century. The martyr of charity is speaking to us na ang lason na nakamamatay sa makabagong panahon ay hindi lang lason ng coronavirus 19. Ito'y ang lason ng kawalang pakiramdam. It is our insensitivity. It is our indifference during this time na tayo makaroon ng damdaming wala ng pakialam. Because of social distancing, we become apart to one another. Because of social distancing, wala na tayong pakialam sa ating kapwa-tao. Ang mahalaga sa atin, mag-survive tayo. Mabuhay ako, walang sakit at kumakain. Wala na akong pakialam sa inyo. We cannot deny the fact that we need to follow the protocol. Face shield, face mask, social distancing. Hindi tayo pwede mag-usap ng malapit at ng matagal. Hanggat maaari, wag nang lumabas ng bahay, doon na lang kayo sa loob. Yes, I perfectly understand those protocols. But beware of the deadly poison of our time, indifference. Dahil habang tayo'y nagtatago, nagtatakip, lumalayo, we can be indifferent to everyone. Mga kaibigan, ito isang napakalaking hamon sa panahon ngayon. We are afraid of COVID-19, but we must be more afraid with the deadly poison of our time, indifference. Naalala ko po nung ako ay bata pa, 1985-86, I was applying in the seminary. Ang isa sa in-applyan ko ay Franciscan Conventual. Ito nga yung grupo ni Saint Maximilian Kolbe. But actually, I already applied sa Immaculate Conception Seminary. So, ang nang dumating na resulta ay itong conventual ng Franciscan. Siguro, kung sinunod ko na agad yung sulat, baka hindi ako diocesan priest. Baka ako po ay conventual priest. Pero nung binabasa ko ang requirements, medyo mahirap. Hindi ko naman naintindihan yung conventual at diocesan because I was only 16 years old. Pero ang isang nabasa ko dito na para bang nagkaroon ako ng distaste, bawal magbasa ng comics. Nung time na yun addict na addict ako sa comics. Ang ganyang kakapal, inaarkil ako yan sa tindahan, 25 centimos. Sinusubaybayan ko yung Zuma. Marami akong sinusubaybayan na mga binabasa sa Liwayway Magazine, sa Aliwan Comics, sa Hiwaga Comics. Kabisado ko pa. That was 1986. Kaya nung sinabing
bawal magbasa ng comics. Ayoko dyan. Kinakalbo. Ayoko dyan. Walang labasan. Ayoko dyan. Doon pa lang sa requirement, sabi ko, hindi ako siguro para dito. Pero sabi ko, pag ako bumagsak sa Immaculate Conception Seminary, o tsaka na ako pupunta doon, na talagang gusto ko magpare. Pero isa sa napakahalagang experience ko para makapamili ng buhay, yung makita kong buhay ng mga conventual. I stayed there for 5 days. Yung prayers nila, yung ginagawa nila, sabi ko, hindi yata ako para sa ganitong buhay ng conventual. Pero siguro kung sinunod ko yung sulat, baka isa na ako sa talagang masigasig na tagapagpahayag ng Milicia Immaculata ng pagmamahal ni Saint Maximilian Kolbe sa Birheng Maria. Pero wala naman akong regrets. Ang mahalaga, nakapag-decide ako, nakita ko kanilang buhay, I am enjoying my priestly life in the diocesan ministry. Kaya ko lang na ikwento, naalala ko lang yung conventual ni Saint Maximilian. I stayed there for 5 days. And it made a lot of difference in my life. Mga kaibigan, sana po sa panahon ngayon, patuloy pa rin tayong magkaroon ng pagtugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Sa sitwasyon natin ngayon, that we are globally, individually isolated. Please do not forget, we are our brothers and sisters keepers. Huwag natin kakalimutan ang ating kapwa. Do not be indifferent. It is more deadly than coronavirus 19. Amen.